Dear Miss Gallie, sabi nila, ang karma ay hindi natutulog. At sa kaso ko naman ay parang gumising ito ng maaga para lang saktan ako ng sobra. Miss Gallie, itago niyo na lang ako sa pangalang Carmen. Dati akong may asawa ni isang negosyante. Kaya naman hindi kami kapos sa pera. At nabibigay niya rin ang lahat ng luho ko. Lahat ng kasiyahan ko. Pero nung nagsawa ko sa ganung buhay, nakahanap ako ng ibang pagkakabalahan. At yon ang naging rason kung bakit nawala sa akin ang lahat. Dahil nagkaroon po ako ng affair sa driver ng asawa ko. Lahat ng pangangailangan ko ay binibigay ni Ricardo. Pero dahil sa sobrang busy niya, lagi siyang wala sa bahay at puro negosyo ang inaatupag. Naging dahilan yon para unti-unti akong mabaon sa lungkot at pagkainip. Isang araw nga pagka-uwi niya galing sa isang biyahe, kinausap ko siya habang nag-aayos siya ng mga gamit niya sa may sala. Han, baka naman pwedeng pagbawas ka muna ng biyahe mo ngayong buwan. Napatigil siya saglit sa ginagawa niya at hinarap ako ng maayos. Pasensya ka na talaga, Han. Alam ko namang madalas akong wala nitong mga nakaraang linggo. Naiinip na kasi ako dito eh. Maghapon lang akong walang ginagawa. Habang ikaw, laging busy. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng kamay ko para amuin ako. Konting tiis lang muna. Babawi ako pag natapos na itong hinahabol naming project. Kung gusto mong mag-shopping ka muna. O kaya lumabas ka kasamang mga kaibigan mo para hindi ka mabore dito. Eh hindi naman kasi pera o shopping ang kailangan ko, kundi ang oras mo. Alam ko naman, kaya nga humihingi ako ng pasensya sa'yo. Para naman sa atin to, hindi ba? Kaya intindihin mo na lang muna kung bakit kailangan ko mag-focus sa trabaho ngayon. Dahil sa pag-uusap namin na yon, ay naisipan kong maghanap talaga ng pagkakaabalahan sa labas para hindi ako mabaliw sa bahay. Sinimulan kong mag-enroll sa mga baking class at madalas na rin makipagkita sa mga dati kong kaibigan. Halos araw-araw na akong umaalis at hindi na nga ako masyadong naaabutan ni Ricardo kapag umuwi siya. Isang gabi, habang naghahapunan kami, ay bigla niya akong tinanong. Napapansin ko parang madalas kang umaalis nitong mga nakarang araw. Naghahanap ako ng mapaglilibangan eh. Kaysa naman mapagot lang ako dito sa bahay at maghihintay sa maghapon. Pasensya ka na, Hana. Di balit babawi rin ako sa'yo. Kaya lang medyo nag-aalala ako kapag ikaw lang mag-isang nagmamaneho kung saan-saan. Lalo na't inaabot ka na ng gabi sa daan. Okay lang naman ako eh. Kaya ko naman eh. Tsaka marunong naman ako mag-drive, hindi ba? Naku, mas mabuti siguro kung kumuha na lang tayo ng driver mo. Para hindi ka na rin napapagod sa traffic. At mas kampante pa ako kapag wala ako sa tabi mo. Dahil sa pag-aalala na rin niya ay kumuha nga kami ng driver. Siya, si Ramil. Siya ang naging tagahatid ko at tagasundo sa lahat ng mga lakad ko. Mula sa baking class ko hanggang sa tuwing may bibilin ako sa mall o kung saan man. Sa simula ay maayos naman ang lahat. Dahil tahimik lang si Ramil at ginagawa lang ang trabaho niya. Ma'am Carmen, saan po ang punta natin ngayon para maihanda ako na po yung sasakyan? Doon muna siguro tayo sa may baking school, Ramil. Tapos, balikan mo na lang ako pagkatapos ng 3 oras. Sige po, ma'am. Pakisabi na lang po kung malamig ang aircon niyo sa likod. Pero dahil halos araw-araw kaming magkasama sa loob ng sasakyan at naiipit sa traffic, hindi ko naiwasang makipag-usap sa kanya. Nagkukwento naman siya tungkol sa pamilya niya at buhay hanggang sa naging sobrang kampante na ako sa kanya. Si Ramil ang laging nandyan para makinig sa mga reklamo ko sa buhay, lalo na sa buhay mag-asawa. At siya na rin ang kasama ko sa mga lunch na hindi magawang gawin ng asawa ko dahil sa mga rason niya ngang puro negosyo at pagtatrabaho. Naging sandalan ko si Ramil sa mga oras na kailangan ko ng kausap. At hindi ko namalayan
napalitan na ng kung ano ang dapat sana ay trabaho lang. Isang araw, habang naghihintay kami sa sasakyan para sa isang event na dadaluhan ko, napansin niyang tahimik ako dahil nag-cancel na naman si Ricardo sa pinangako niyang pupunta siya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Parang kanina pa kayo walang kibo dyan ah. Medyo sumama lang ang loob ko, Ramil. Nangako kasi si Ricardo na pupunta siya ngayon eh. Pero nag-cancel na naman kung kailan malapit na yung event. Sayang naman, ma'am. Ang ganda-ganda pa naman ang bihis ngayon. Tapos espesyal pa tong event na to. Sayang naman at hindi ka malang nasamahan ni sir. Ay nako, nasanay na nga lang din ako eh. Paano ba naman? Palagi na lang trabaho ang inuuna niya. Nako, kung ako lang asawa mo, Ma'am Carmen, hindi kita pababayaan mag-isa sa mga ganito. Lalo na, napakaganda ng ayos mo. Doon na nagsimula ang lahat. Nahanap ko kay Ramil ang atensyong matagal ko nang hindi nakukuha kay Ricardo. Naging sikreto na namin ang bawat oras na wala ang asawa ko. At doon kami nagkaroon ng relasyong dalawa. Dumating kami sa punto na hindi na lang sa sasakyan ang pagkikita namin, kundi sa mga hotel na malayo sa lugar namin para walang makakakilala sa amin. Isang hapon nga, matapos ang ilang oras namin sa isang hotel room, nakatayo ako sa harap ng salamin para maggayos ng buhok ko. Biglang lumapit si Ramil sa likod ko at kinuha ang suklay sa kamay ko. At siyang nagpatuloy sa pagsuklay habang nakatingin sa refleksyon ko. Ayan ka na naman, Ramil. Baka naman matunaw na ako niyan. Natawa siya ng mahina. Napakaganda mo kasi. Bolero talaga. Akin na nga yan. Baka mamaya mapansin pa na ibang pagkakaayos ng buhok ko eh. Hinila niya ako pabalik sa kanya at niyakap niya ako ng mahigpit. Carmen, paano kung biglang makalata si Ricardo sa mga ginagawa natin? Ay nako, wag mo muna siyang isipin ngayon, Ramil. Masyadong abala yun sa pagnanegosyo niya para mapansin ang mga ganitong bagay. Natatakot lang ako para sa'yo. Baka kapag nalaman niya, bigla ka na lang niyang iwan at bawiin lahat ang meron ka. Hindi niya naman malalaman eh, kung walang magsusumbong. Tsaka sa ngayon, mas mahalaga sa akin ang atensyong binibigay mo, Ramil. Salamat, Carmen. Gagawin kong lahat para lang mapasya ka. Basta wag mo lang din akong bibitawan dahil masyado na akong napapalapit sa'yo. Hinalikan ko siya bago kami lumabas ng silid. Masakit bang aminin pero unti-unti ko nang nakakalimutan ang posisyon ko bilang legal na asawa dahil sa sobrang pagpapadala sa emosyon dahil kay Ramil. Hindi ko alam ang mararamdaman ko nung masumunod na araw dahil biglang bumawi sa akin si Ricardo. Umuwi siya ng maaga at may dalang paboritong pagkain. Tapos sa akin lang ang atensyon niya. Tsaka madalas pa niya akong samahan ngayon sa mga gala ko. Kaya matagal ang naging day off ni Ramil sa pagiging driver ko. Hanggang isang gabi nga, tumabi siya sa akin sa kama at hinawakan ng kamay ko. Han, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo dahil sa naging trabaho ko. Wala yun, Han. Naiintindihan ko naman eh. Hindi. Babawi ako sa iyo at mas magiging priority ko ng oras natin ngayon. Actually, nag-hire na rin ako ng partner ko sa negosyo para hindi na kailangang umalis ako palagi. Sobrang saya ko noon. Dahil sa wakas ay naramdaman ko na may oras na ulit siya sa akin. Pero habang kayakap ko siya, doon ko naisip na ito naman talaga yung matagal ko nang hinihintay sa kanya. Ito yung mga bagay na hindi ko mahintay na maranasan ulit sa kanya. Kaya lang, ibang lalaki ang pumapasok sa isip ko noon. Beskali. Si Ramil ang rumerehistro sa isip ko. Hindi siya. Basta para sa iyo, Han. Ibibigay ko lahat. I love you. I love you too, Han. Salamat. Imbis na mga panatag ako, lalo lang tuloy bumigat ang dibdib ko dahil alam kong may sikreto na akong tinatago sa kanya.
Niyaya akong mag-date ni Ricardo sa mall. Ang dami niyang biniling damit para sa akin. Tapos binilan pa niya ako ng mamahaling kwintas at iba pa. Bagay na bagay sa iyo, Hana. Lalo kang gumanda. Salamat. Ang sweet mo naman. Bumabawi lang ako sa iyo. Kasi alam kong napakarami ko ng pagkukulang dahil sa trabaho ko. Hinalikan niya ako sa pisngi habang naglalakad kami. Hanggang sa mapadaan kami sa tapat ng isang baby essential shop. Napatitig si Ricardo at napatingin sa mga baby clothes na nakadisplay sa salamin. Han, tingnan mo yung mga sapatos, ang liliit. Soon, kapag nagka-baby na tayo, siguradong excited din akong bilan siya ng mga ganyan. Oo nga eh, ang cute. Kailan mo ba gustong magka-baby tayo, Han? Tingin ko naman ready na tayong dalawa ngayon, lalo na't marami na rin tayong ipon. Nailang ako bigla at binitawan ko ang hawak ko sa kamay niya para kunwari ayusin ang buhok ko. Huwag mo munang isipin yun, Han. Huwag natin madaliin. Marami pa naman tayong oras para dyan eh. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng sikmura ko dahil paano ako mag-iisip ng baby kung alam kong may kalokohan akong ginagawa. Para makaiwas, ay hinila ko na lamang siya't pumasok sa katabing restaurant para kumain. Pero nung lumingon ako bigla, natahimik ako. Dito pala kami madalas mag-lunch ni Ramil kapag umaalis kami dati. Kaya bigla akong napaisip at bumalik lahat sa isip ko yung mga panliloko ko habang nakaupo kami sa lamesa. Han, okay ka lang? Masama bang pakiramdam mo? Ayos lang ako, Han. Na-appreciate ko lang tong mga ginagawa mo ngayon. Gusto mo bang lumipat pa ng ibang kainan? Yung mas masarap? Inabot niya sa akin yung baso ng tubig sa lamesa at dahil sa sobrang pagkalito, biglang nadulas ang dila ko. Hindi na, Ramil. Napatigil si Ricardo, sabay tingin sa akin ng may pagtataka. Anong sabi mo? Kinabahan ako ng todo kaya nag-imbento ako agad ng palusot para hindi mabuko. Sorry Han. Ang sabi ko, ang lamig ng tubig. Napakunot ang noo niya. Pero dahil malaking tiwala niya sa akin ngayon, naniwala na naman siya kaagad at ngumiti lang. Akala ko kung sino na. Nagugutom na ako kaya siguro kung ano-ano nang naririnig ko. Order lang ako, ha? Sige, Han. Nakahinga ako ng maluwag pero halos hindi ko na malunok yung tubig sa sobrang pagkataranta. Lumipas ang mga araw. Umalis si Ricardo ng bahay para sa isang lakad. Kaya naman agad kong tinawagan si Ramil. Pagkarating niya ay sinalubong ko siya sa may pinto at hinila agad pataas sa kwarto. Carmen, daan-daan naman. Baka biglang bumalik ang asawa mo eh. Hindi yun babalik agad, Ramil. Miss na miss lang talaga kita kaya pinapunta kita kaagad. Ako rin naman eh. Bogling ko kaya akong nagtiis na tinitingnan ka lang mula sa driver's seat habang kasama mong asawa mo. Hinila niya na ako padiretso sa kama at doon may nangyari na naman sa amin. Pagkatapos noon, habang nakahiga pa kami at nagpapahinga, doon ay biglang niyakap niya ako ng mahigpit. Sana ganito na lang tayo palagi, Carmen. Natatakot ako eh. Na baka isang araw iwan mo na lang ako dahil mamabawi na sa iyong asawa mo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi mangyayari yun. Tsaka, mahalaga ka sa akin. At mahalaga na nandito ka sa tabi ko. Mahal kita, Carmen. Gagawin ko ang lahat para hindi ka mawala sa akin. Bago pa ako noon makasagot, bigla naming narinig na bumukas ang pinto sa may ibaba. Natatarantang nagbihis si Ramil. Habang ako naman ay mabilis na nag-ayos ng sarili. At bumaba na kami. Nasalubong ni Ricardo si Ramil sa may sala at napatingin nito sa kanya ng may pagtataka. Ramil, bakit nandito ka ngayon ang alam ko yung day off mo? Nanginig ang buong katawan ko kaya sumingit ako. Habang nauutal. Hindi Han. May biglaan kasi akong balak puntahan kaya tinawagan ko si Ramil para ihatid sana ako. Kung ganoon ako na lang ang sasama sa'yo. Total wala na akong gagawin. Naku, hindi na Han. Sa susunod na lang siguro ako pupunta para makapagpahinga ka na rin. Tsaka na-cancel na rin naman yung lakad ko eh.
Tumingin si Ricardo kay Ramil at sinabihan tong makakaalis na siya. Kaya agad lumabas ng bahay si Ramil. Pagkatapos noon ay dumiretso kami ni Ricardo sa kusina para uminom ng tubig. Para bakas pa rin sa mukha niya na tila may iniisip siya. Naisip ko lang habang nagmamaneho ko pa uwi. Si Ramil ba may pamilya na? O may asawa na ba yun? Napatigil ako sa pag-inom at munti ko nang mabitawan yung baso. Ha? Hindi ko alam, honey. Bakit mo naman natanong? Wala naman. Napapansin ko lang kasi na parang palagi siyang flexible sa oras mo. Kahit day off niya, pupunta siya. Kaya naisip ko lang kung wala ba siyang inuuwi ang pamilya sa kanila. Hindi ako agad makasagot at pilit ko na lang iniba ang usapan habang dinig na dinig ko pa rin ang malakas na pagtibok ng puso ko sa takot na baka makahalata na siya. Kinabukasan ay tinawagan ko si Ramil para makipagkita sa hotel na dati naming tagpuan dahil hindi na ako kayang patulugin ang kaba ko. Pagkatapos ko sa kwarto ay agad ko siyang hinarap. Carmen, bakit parang natataranta ka? May nangyari ba? Kailangan natin mag-ingat, Ramil. Kasi mukhang nakakahalata na si Ricardo sa atin. Paano mo naman nasabi? May nalaman ba siya? Nagtataka na siya kung bakit nandun ka kahapon kahit day off mo. Tapos tinatanong pa niya ako kung may pamilya ka na ba o asawa. Kaya natatakot ako, Ramil. Huwag kang mag-alala. Kasi gagawin ko naman ang paraan yan para hindi tayo mabuko. Basta huwag mo akong iiwan, Carmen, ha? Hindi ganun kadali yun, Ramil. Kasi asawa ko pa rin si Ricardo. At natatakot ako sa pwedeng mangyari kapag tuluyan tayong nabisto. Magtiwala ka sa akin, Carmen. Mas lalo nating dadalasan ang pagkikita sa bahay niyo kapag wala siya para walang makakita sa atin sa labas. Naniwala naman ako sa kanya. At doon ay unti-unting nawala ang takot ko. Hindi ko naisip ang kahihinatnan ng maling relasyon namin ni Ramil dahil kampante akong hindi kami mabibisto. Dahil sa kakampantehan na yon, ay nagawa pa naming magtaksil sa mismong kwarto namin ni Ricardo ng sumunod na linggo habang alam naming nasa out of town trip siya. At iyon ang pinakamalaking pinagsisisihan ko. Maagang umuwi si Ricardo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto namin habang nandun kami ni Ramil. Nagkagulatan kaming tatlo. Gulat na gulat kaming naghiwalay ni Ramil habang mabilis na hinila ko ang kumot. Nanginginig sa galit si Ricardo. Namumula ang mukha niya habang nag-ambang susuntukin ni si Ramil. Walang hiya kayo. Sandali lang. Mali ang iniisip mo, magpapaliwanag muna ako. Mali? Sira bang ulo mo, Carmen? Kitang-kita ng dalawang mata ko tapos sasabihin mong mali ang iniisip ko? Si Ricardo, pakiusap po. Magpapaliwanag kami. Huwag mong subukan magsalita sa harap ko. Kung ayaw mong mapatay kita ngayon, driver lang kita, Ramil. Pinakain kong pamilya mo. Tapos ang asawa kong pinagkakabalan mo dito pa sa mismong pamamahay ko. Napaiyak na lang ako sa takot habang nakaluhod sa ibabaw ng kama. Han, patawad please. Hindi ko talaga sinasadya, nagkamali lang ako. Please, magpapaliwanag ako sa iyo. Ang kapal ng mukha mo. Itinuring mo akong tanga sa sarili nating bahay, Carmen. Binigay ko ang lahat sa iyo. Lahat-lahat. Tapos yan pa, ang igaganti mo sa akin. At yung lalaking yan ang ipapalit mo. Wala kang kwentang babae. Sumigaw si Ricardo sa labas at tinawag ang mga tauhan niya sa negosyo. Dinala niya ako sa labas ng bahay na walang dala kundi ang mga suot ko. Tsaka niya tinapon ang mga gamit ko habang nakatingin ang mga kapitbahay namin. Simula dun noon, hindi ko na siya nakita. Bigla na lang niyang pinutol ang lahat ng sustento ko. Habang si Ramil naman noon ay agad ding kinaladkad palabas bago pa siya makatakbo at binugbog hanggang sa hindi makabangon. At doon nagsimula ang paghihirap ko. Kung noon ay nakukuha ko lahat ng luho ko, ngayon, naging wala na ako. Naubos ang lahat ng ipon ko kaya napilitan akong mamasukan bilang kasambahay. Sa ngayon, Miss Callie, nagtatrabaho ako bilang kasambahay sa Maynila.
Maliit man ang kita, pero wala naman akong magagawa. Dahil ako ang may kasalanan ng lahat. Pinagpalit ko ang marangyang buhay dahil lang kay Ramil. Kay Ramil na iniwan na lang din ako basta-basta dahil nalaman kong may anak at asawa pala to sa probinsya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Kali. Nagmamahal, Carmen.